Paano naman kung merong customer, no, na nag-input na tayo ng mga entries, for example. Okay, gawa tayo ng entries. Okay. Yan yung entry niya. And then, suddenly, sabi ng customer ninyo na may nakalimutan siyang bilhin. No? But then, merong nakapila, syempre, doon sa likuran niya na naghihintay din to to pay, no, yung mga binibili nila. So anong gagawin natin? That's very easy to do. Kailangan nyo lang i-suspend yung transaction, no? Parang temporarily isi-save natin yung transaction para naman makapag-serve tayo ng next customer habang hinihintay natin yung current customer na bumalik. So, ganito yung gagawin natin. On your screen, makikita ninyo itong suspend button. So, you can tap it kapag touchscreen yung monitor ninyo or F6 kapag keyboard naman yung gamit ninyo. So, I will proceed doon sa sinasabi ko na F6. And then that's it. You can automatically serve yung next customer. So, kunwari nag-serve ako ng next customer and then magbabayad siya. Okay. So, nagbayad na yung customer ko. And then bumalik na yung yung kanina na may nakalimutan na kunin doon sa ating store. So what will I do is I will tap resume or press F7 sa keyboard. So F7 ko siya. Ayan. So lilitaw yung transaction niya and then i-double click ko lang ito. Ayan. So nabalikan ko na yung transaction namin kanina. No? And then, kunwari, nagdagdag siya. Let's find an item. Kunwari ito. And then, magbabayad na siya. And then, we can proceed, no? With a normal way of saving or finalizing or applying payment for this transaction. So, F3 natin siya. And then, yung payment niya. So, let's say, ganito. Then, F2 to save or tap save to save the payment. And then, print out. That's it.